Eto na nga pala yung mga pagbabago dito sa nabili kong napabayaan na Hyundai Scoopy. Literal na masakit talaga sa ulo bumuo ng project bike, lalo na kung magiging ganito yung hatol, puro change all. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko para mapapogi ulit to si Project Scoopy. Bale, ito na nga pala yung day 9 ng offline papogi nitong nabili ko na Hyundai Scoopy. Dahil medyo matagal na panahon din to natamba, kaya pinalitan ko na nga rin pala to ng bagong spark plug dahil medyo makalawang na rin kasi yung nakabit na luma dito. Bale, dinahandahan ko munang ipasok to dito sa loob ng thread para siguradong hindi sablay yung pagkakabit, saka ako hinigpitan ng maigi. Bagsak na nga rin pala yung boltahe ng dating battery na nakabit dito, kaya nagpalit na rin tayo ng bago. Kaya pagkatanggal ko nga pala sa box, nilagay ko na rin dito sa compartment, saka ako kinabit yung mga terminal lang battery. Dahil plano ko na nga pala maikabit yung mga kaha dito sa may gilid, kailangan ko na nga rin pala ikabit yung mga socket nito, kaya ito muna yung ginawa ko. Mahirap na kasi dumoble trabaho, lalo na kung sa kaha, dahil mahirap kasi magbaklas kabit. Kaya sinigurado ko na nga pala na walang makakalimutan dito para hindi na tayo susungkit kapag naisalpak na natin yung buong kaha. Kaya nang natapos ko na nga pala ipwesto lahat ng wirings dito sa gitna, itong vacuum naman sa ilalim yung sunod na ikakabit ko dahil matatakpan kasi ito kapag kinabit na yung tambutso. Sira na nga pala yung gasket na nakasalpak dito dati, kaya naglagay na lang ako ng gasket maker para siguradong walang singaw. Karamihan nga pala sa mga nag-aftermarket na pipe hindi mapatino dahil nagba-backfire, kaya yung ginagawa nilang diskarte, binabarahan na lang yung dulo nito. Kaya kung sakaling ganun din yung mararanasan natin dahil nga mag-aftermarket na pipe tayo, siguro babarahan ko na lang din to, pero saka na muna siguro. Kaya pagkatapos ko nga palang lagyan ng yayamanin yung pinaka-bracket nito, saka ako kinonekta tong tubo dito sa ilalim. Plano ko na sana mag-soundcheck ng tambutso nito, pero nakalimutan ko, wala na nga pala tong gasolina dahil ginamit ko kasi pang linis. Pero siguradong sa final video nito, ipapakita ko rin sa inyo yung tunog ng makina, pati na rin sa tambutso. Pagkatapos ko nga pala higpitan yung dalawang lock nut na nakakonekta sa head, hinigpitan ko na rin yung dito sa may bracket, yayamanin pa rin yung ginamit natin dyan. Sinalpa ko na nga rin pala yung hose na kinabit natin kanina dun sa ilalim. Dahil stainless nga rin pala yung kinabit natin dito na center stand, magkakabit din tayo ng side stand na pang 17. Medyo bababa kasi yung forma nito ni Project Scoopy pag yung stock pa yung ginamit natin dahil nga nag 17 tayo na rin. Binalik ko na nga rin pala yung switch nitong side stand para pang safety purposes na rin. Bihira ka na rin kasi makakakita ng lumang scooter na meron pang ganitong safety features. Kaya nung maayos na nga pala yung pagkakabit ng side stand, kinuha ko muna tong lumang spring, hindi kasi tayo nakabili ng bago. Medyo marami rin kasi naging aberya sa pyesa nito ni Project Scoopy dahil karamihan kasi ng mga pyesang binili natin dito puro ibang bansa pa galing. At para medyo makita na natin ng bahagya yung kalalabasan ng itsura nito kapag nakabit na yung kaha, kinuha ko na nga pala yung footboard. Dahil classic looking talaga yung tindigan nitong Scoopy, medyo may pagka dark brown nga pala tong footboard na ikakabit natin dahil ito kasi talaga yung stock niya. Medyo allergy tayo ngayon sa may kalawang na bolt, kaya puro yayamanin na white bolts yung isasalpak natin dito, iwas tetano na rin. Bale, meron nga palang 4 na lagay ng bolts dito, inisa-isa ko muna yung nilagyan, saka ako hinigpitan na maigi. Habang kinakabit ko na nga rin pala yung mga bolts nito, parang unti-unti ko na rin nakikita ko na yung kalalabasan sa itsura nito ni Project Scoopy. Sadyang mahirap lang talaga i-appreciate yung kagandahan ng motor, lalo na kapag napabayaan na yung itsura. Pero kapag nabihisa na ng tama, dito talaga natin nasasabi na pogi rin pala. Pero mabalik muna tayo dito sa mga sinasalpak natin na kaha. Bali, kinuha ko na nga pala tong side cover dito sa kaliwa. Pero bago nga pala natin to isasalpak, kinuha ko muna tong maliit na plastic na nakadikit dito sa luma. Ito yung isasalpak natin dito sa bagong kaha. Medyo kinalawang na nga rin pala yung loob nitong mga screw, kaya pahirapan na rin tanggalin. Buti na lang hindi bumilo. At sa wakas, makalipas yung 9 na araw na pagpapapogi natin dito, naikabit na nga pala natin yung side cover dito sa kaliwa. Nakabili na nga rin pala tayo ng bagong body bolts. Ito na yung gagamitin natin. Halos wala rin kahirap-hirap sa pagkakabit ng kaha nitong Hyundai Scoopy kahit na hindi mo ganun kakabisado. Halos 2 body bolts lang kasi yung kailangan mo ikabit sa taas dahil karamihan kasi ng mga lock nito mga ngipin. Kaya isa-isa ko na nga pala tong pinagkakabit, tapos inayos ko na rin yung pagkakaigpit. Medyo nagka-problema nga pala ako dito ng very light dahil yung inaasahan ko na meron na akong signal light sa likod, wala pala, kinancel kasi ng seller. Madalas talaga to nangyayari, yung akala kong kompleto na ako sa lahat ng pyesa na puro salpakan na lang, meron pa palang nakalimutan. Pero para makita natin kung ano yung magiging itsura nito kapag nakakabit na tong dalawang side cover, ilalagay muna natin pansamantagal. Sa may rear fender naman yung sinasalpakan ng signal light, ang problema lang nasa loob kasi yung wirings, kaya kailangan baklasin ulit to. Buti na lang hindi ganun karami yung babaklasin, kaya wala namang magiging problema to, mabilis lang din naman natin maisasalpa kapag nakabili na tayo. Kaya nung sakto na nga pala yung pagkakalapat, para sigurado tayong hindi mahulog, kinabitan ko muna yung mga body bolts. Mukhang madali lang talaga bumuo ng project bike, lalo na kung pinapanood mo lang, pero kapag ikaw na mismo yung bubuo, medyo sasakit talaga
tinitigan ng bahagya yung ulo mo. Kagaya na lang nitong nabili ko na emblem, yung tipong isasalpa ko na lang, wala pala tong pandikit sa likod, kailangan ko pambilhan. At para makompleto na nga pala natin yung kaha dito sa gitna hanggang sa dulo, kinuha ko na nga pala tong pinaka engine cover. Ito naman yung sunod na isasalpak natin ngayon. Sinakto ko lang yung mga ngipin sa butas, saka ako pinalapat ng maigi. Nung okay na, kinabitan ko na rin ng white bolts dito sa may bandang baba. Literal na walang komplikado sa pagkakabit ng kaha nito, kaya halos saglit lang din natin na isalpak. At pagkatapos ko nga pala ikabit yung mga body bolts nito, dito ko lalong nakita yung magiging tindigan nito ni Project Coopy. At para medyo magkaroon ng kulay dito sa may harapan, bahagya ako munang tinespit yung pinaka-dibdib niya para makita natin kung ano yung magiging itsura sa harap. Iba pa rin talaga karisma ng mga lumang motor, lalo na yung bihira mong nakikita sa kalsada. Medyo marami pa nga pala tayong ikakabit na pyesa rito, kaya kung gusto nyo rin makita yung magiging itsura niya, abangan nyo yung susunod na video. So ayun na, mag-update muna tayo ng mga nasalpak natin yung pyesa para dito ngayon sa day 9 nito ni Project Coopy. So medyo matagal-tagal na tayo ditong delay dahil medyo naparami kasi nasikaso natin. Nasimulan ko na nga palang ilagay yung kaha niya dito. Itong dalawang side cover, pati itong engine cover, itong footboard, itong dibdib, tinespit lang muna natin pero hindi pa ito natutornilyo. Pero bukas ayusin na rin natin yan. So yung side stand, ito kinabit na rin natin yung stainless na binili natin pang 17 na rim set. Ayan, para hindi siya masyadong nakatungo kapag nag side stand tayo. Pati yung switch dito kapag tinaas tapos binaba, ayan, di mag-start yan, kinabit pa rin natin. Tapos dito sa likod, ayan, kinabit na rin natin yung mga CNC na body bolts para okay na tayo dyan. Problema lang natin dito yung signal light dito sa likod, yung magkabilaan. Ngayon lang natin napansin na na-cancel pala nung seller. So naghahanap pa tayo ng bibilihan natin yan para may kabit na rin natin. Tapos kapag nakabili na tayo, magbabaklas ulit tayo dahil yung wirings nasa loob. Pero para medyo malaki naman yung magbago sa itsura niya, ayan, pansamantala kinabit ko muna. So dito sa harap, medyo marami-rami pa ikakabit natin dito dahil hindi ko pa naisasalpak yung mga switch, yung hand grip, yung mga bracket, pati yung lagayan ng busina dito sa may harapan. Pero tingin ko siguro mga 2 video na lang, tuluyan na natin ito matatapos. Tapos yung pipe nga pala, ayun, nagkabit tayo dito ng power pipe dahil naka 55mm yung block natin. So para makahinga ng maayos yung makina. So pansamantala dito muna nagtatapos itong day 9 nito ni Project Coopy. Bukas itutuloy uli natin yung pagsasalpak ng pyesa dito. Then yun nga, bago natin tutuloy ang tapusin, konting update lang uli para dun sa ipapamana ko sa inyo na Wave 110 Alpha si Project Kalikasan. Sa mga gusto magkaroon ng chance kung paano kayo magiging bagong amo, no, napaka basic lang. Dapat mag-recharge kayo dito sa ipapakita kong laro. Alright? Ito nga pala yung Earn PH. Dito kayo dapat mag-recharge kahit minimum lang. Tapos kung bago lang kayo dito, click nyo lang tong register. Lagay nyo lang dito yung mobile number nyo, password, tsaka confirm password. Kapag nakagawa ka na ng account, punta ka naman dito sa login. So ito na nga yung makikita nyong laro dito sa Earn PH. Kung naghanap kayo ng paglilibangan, ito yung makikita nyo rito. Meron sila ritong Super A, Super Ace Deluxe, Showdown, Fortune Gem, Golden Empire at napakarami pang iba. So pumili na lang kayo kung sakali maglalaro kayo. So yun, sa ngayon nga pala meron tayo ditong pondo na nasa 4,781. Try natin kung bebenasin tayo dito sa Super Ace. So ito, basic lang maglaro rito. Pipili lang kayo dito sa baba kung magkano yung gusto nyong i-bet. Pwedeng piso, 2, 3, 5, nasa sa inyo yan. Pero dahil meron pa naman tayong pondo, subok tayo ng kahit 50 pesos, tapos mag auto spin na lang tayo para mabilisan na. So ayan na, dito dadagdag sa coins niya kapag nananalo kayo sa kada spin. Ayun, 60 agad tayo, mag turbo na lang tayo para mas mabilis. Ayun, 90, ayun, 60, ayun, 225 naman, scatter na. Ayan, meron tayong nakuwang 10 free spins. Check natin kung magkano yung bebenasin natin. 100, tapos 10, ayun, 500, medyo malaki-laki. 80, 100, ayun, 800 naman, 600, 150, 250, 20. So ito yung napanalunan natin sa binet natin kanina. Nanalo tayo ng nasa 2,610. So ayun, yung 4.6 natin kanina naging 7,174 na. So ulitin ko sa mga nag-register dito, lalong lalo na dun sa mga nag-recharge, kayo yung may chance na mapamanahan ng wave natin. Kaya ilapag nyo na sa baba yung SS nyo,
Tapos abang lang kayo, malay nyo, kayo yung binasin do kay kalikasan. Right?